Alam kong gusto mo ga yung makapal na flan sa ating custard at yung moist na chiffon na wala talagang butas-butas na napakaganda ng texture. Kaya ito na tuturo ko sa'yo. So dito gagamit ako ng 7x7x3 ng ating cake pan at mag-caramelize tayo ng 1/2 cup na white sugar. Pagkatapos ay isit aside natin to. Dito naman tayo sa flan mixture. Gagamit ako dito ng 5 piraso na whole eggs at ito'y large. Lagyan ko ng 1 teaspoon ng vanilla extract and then haluin ko muna yan bago ako maglagay ng 1 can or 390 grams na condensed milk. At maglagay lang ako dito ng 1 cup na evaporated milk. 1 cup lang yung ilagay ko dito. At haluin ito ng padahan-dahan hanggang sa mag-well combine at okay na. At ito'y salain lang natin. Salain natin ito ng 3 beses at ediretso na natin sa naka-prepared na pan na mayroon ng caramelized sugar. Pagkatapos isit aside, gawa na tayo ng cake batter mixture. Gawa lang tayo dito ng small recipe lang. Gagamit lang ng 3 pirasong egg yolk, 1/4 teaspoon ng asin, 1 teaspoon vanilla extract at 2 tablespoon na white sugar at haluin muna natin. At maglagay ng 1/4 cup evaporated milk, 3 tablespoon ng mantika. Ang mantika ko nga dito ay yung ordinary lang. At haluin para matunaw yung mga dry ingredients bago ilagay yung 3/4 cup na cake flour at 1/2 teaspoon na baking powder. Mga para makuha nating moist na chiffon na napakaganda yung texture na walang butas-butas na naka-fine talaga yun or mapino talaga yung texture niya, ay yung sikreto natin dito na kailangan yung cake batter mixture natin ay hindi ito malabnaw. Kailangan ay tamang-tama lang yung lapot. Kagaya nito, pag masyado lang na matigas na yung malapot lang talaga, mag-add lang ng kunti lang na tubig. Dito nga maglagay ako ng 1 tablespoon na tubig. At pag ganito nakalapot na yung hindi lang talaga masyadong malabnaw ay okay na ho yan. At itabi lang muna yan. Dito naman tayo sa ating mirang. Meron ako ditong 3 peraso na egg whites. Maglagay ako ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. At pag nagsimula na nag-create ng medyo makinis na bubbles yung ating egg whites, ay paunti-unti na ding nating ilagay yung 1/3 cup na puti na asukal. Paunti-unti lang talaga yung paglagay natin dito hanggang sa ito'y maubos. At tips din ha, para maganda talaga yung alsa ng ating egg whites, kailangan yung egg whites natin ay hindi yan mahaluan ng egg yolk. At yung attachment at yung bowl na pinaglalagyan natin ng egg whites ay kailangan ay dry ho yan ha, hindi basa. Para maganda talagang alsa na hindi siya babagsak. So ito na yung consistency ng ating mirang. Ilipat na natin dito or halo na sa cake batter mixture ng kalahati lang muna. Balik kukuha lang muna tayo dyan ng kalahati lang. I-tempered muna natin dito sa cake batter mixture. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay lahat yung natira pa natin na mirang. At ganun din, cut and fold or haluin lang talaga ito ng padahan-dahan ha. Padahan-dahan lang talaga. At kailangan ay huwag lang itong ma-overmix. Pag nakikita natin yan na wala na tayong makitang mga cake batter mixture na yung wala ng mga dilaw, ay okay na ho yan. Huwag lang natin yang masubrahan sa paghalo. At sa puntong ito, kailangan ay nakapagpainit na tayo ng ating oven dahil ay isa lang natin ito agad. Yung ating cake batter ay hindi na ito makapaghintay or yung ating cake mixture. At padahan-dahanin na nating ibuhos dito sa nakaprepared na natin na lianira na meron ng flan mixture. At siguraduhin lang natin na walang butas yung tray na pinagpatungan natin ng mixture natin kasi maglagay tayo dito ng mainit na tubig ha. At damihan lang natin ng tubig para magpantay dito sa makapal natin na flan mixture. At isa lang ko ito sa 160 degrees Celsius yung aking oven sa loob ng 1 oras at 20 minutos. At pagkatapos ng 1 oras balitakpan ko muna yung ibabaw ng ating cake at dagdagan ko ito ng mga 20 minutes para hindi din masunog yung ating cake kasi ay medyo makapal yung ating flan mixture. Kaya ay dagdagan natin ng mga 20 minutos para lutong-luto talaga yung ating flan. At sa pagluto talaga nito ay kakadepende sa gamit natin na oven. At ito'y pinalamig ko muna bago ko ito pinasok sa aking chiller. Nilagay ko ito ng 3 oras sa chiller bago ko yan tinaob at hiniwa. At sa pag-script dito sa mga bandang gilid ay gagamit din talaga ng manipis na bagay para hindi din masira yung flan natin sa mga gilid. Gagamit lang ng maliit at manipis na spatula sa pag-script dito sa bandang gilid para mabilis lang matanggal. At ito na yung gusto natin, yung makapal na flan at napaka-moist na pino yung texture ng ating chiffon cake. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat sa panonood at bye-bye!